So we're going to go to 2 Chronicles chapter 7. We're going to go to verse 14 and verse 15. So if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. So notice that God says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. So ito nga, sayuran mga igsoon, nga diyan nagingon siya, kung ako nga katawhan, magapaubos silang kaugalingon, o magaampo ako magapamati kanila. So kung mensahe is, ngano ang iyang mga katawhan, dili man magampo. So, nakadungog sa tingog sa Dios, ngano ang akong mga katawhan, dili man magampo. Uso sa dakong problema sa simbahan, mao ang kulang sa pagampo. Every battle that you face will only be won on your knees. Amen. So magampo ta. Heavenly Father, I'm asking you now, God, for the holy anointing of your Spirit. Lord God, that you would help Pastor Mike and I to preach this word with not only the anointing, but the love of God. Not to bring condemnation, but the conviction of the Holy Spirit, to stir us up, to lay hold of the Lord Jesus Christ. Father, I'm asking you now to breathe life on your word. I'm asking you now, Lord, to bind every disturbance of the Spirit. Lord God, to send forth your angels to stand guard over your house today. Lord, send forth your Holy Spirit now. Lord God, speak to your people now by your word in the name of our Lord Jesus Christ. And we said, Amen. Now, tanawa ang saad sa Ginoo. He said, if my people who are called by my name. So nagingon siya nga saad, ako na akong mga katawan nga gitawag sa akong ngalan, will humble themselves and pray and seek my face. nga sila magapaubos o magaampo o magapangita sa akong nawong. Katapusang bahin, he said, I will heal your land. Sa tumoy nga bahin nagingon siya og ako magaayo sa imong ayuta. What is broken in your life today? Naunsa may mga nabuak sa imong nga kinabuhi karon. Your marriage? So imo ba nga kaminyoon? Your heart? O imo ba nga kasing-kasing? Your ministry? O imo ba nga gining buluhaton? Your business? O imo bang mga patigayon? What is broken in your life? Naunsa man ang mga nabungkag sa imong nga kinabuhi. God said, if you seek my face, Ang Dios nagaingon nga kung mangita ka sa akong nawong, if you turn from your wicked ways, kung motalikod ka sa dautan nimong mga buhat, I will forgive you, ako magapasaylo kanimo, and I will heal your land. ug ako magaayo sa imong yuta. Now, nasayo ba mo nga, pagampo para sa mga Kristohanan. Now, God loves every sinner. Ang Dios nahigugma sa matag usa ka makasala. Ihatag siya ang iyang buktong anak alang sa kalibutan, sa makasasala. Pero, those who are lost do not have access to God. Apan alam kanila nga diin na nga hisala ako nga wala sila kaagian ngadto sa Dios. Until they repent. Gawas kung sila maghinulsod. Until they are saved. Gawas kung sila mudangat na sa kaluwasan. They have no access to God. Wala gayud sila agianan ngadto sa Ginoo. Ningon si Jesus, walay bisan kinsa nga makaapto sa amahan gawas pinaagi kanako. Amen. There's only one way to God. Aduna ra may usa ka dalan agianan ngadto sa Dios. Kung Kristohanan mo, ning dapi, you have access directly to God. Kung Kristohanon ta, nga naa ni nga
Ining dapita aduna gayud kita gianan diretso ngadto sa Dios. Pero, ngano ang iyang katawhan dili man magampo. Gikapoy. Daghang mga Kristohanon adunay kulang sa pagampo. Amen. That's the reason nga walay kusog sa imong kinabuhi. Walay kinabuhi sa imong pagtuo. Kay walay pagampo. So sana sa hinungdan nga luya o huyang tungod kay wala kay pagampo. Now, let's go to Mark chapter 1. Mark chapter 1. So, again, every battle that you face, Ang subliyon matag gubat nga imong ginatubang. the only way to overcome is on your knees in the presence of God. Nga usalang kapaagi nga din ikaw magmadaugon kana nga pinaagi sa imong nga tuhod imong igapiko diha sa presensya sa Dios. And every battle that you face, Matag gubat nga imong ginatubang. you have a choice. Aduna kay pagpili. You can fight in the flesh, O imuha pa kini nga diin buntugon o dag-on awayon pinaagi sa imong unod. and you will lose every time. Apan ikaw mahimo gayud ka nga mapildi sa tanang higayon. Or you can fight in the Spirit. O imuha man siya nga diin pakigbisugan o pagkig-awayan pinaagi sa espiritu. Now, ang kinabuhi ni Jesus, Mark 1 verse 35, ningon ang pulong sa Dios. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. So naging siya sa Marcos 1:35. Ug unya sayo sa kadlawon sa dugay pa ang kabuntagon, siya mibangon o miadto sa usa ka dapit nga waaw ug didto nagampo siya. Ningon ang pulong sa Dios. Sayo sa buntag. Wala pa kahayag or ngit-ngit man. So sayo moato dito o dito nagampo siya. Si Jesus nagampo. Now, why does the word say he rose up early in the morning before the sun came up? So ano nga ang pulong nagasulti man diri nga di nagingon nga mibangon siya og sayo sa wala pa mo siglak ang adlaw. Kay busy kaayo ang ministry ni Jesus. Pero para kaniya, pagampo is his first priority. Bisan sa panahon nga nagkapuliki si Ginoong Hesus tungod sa iyang buluhaton sa mga tao, pero iyang gihimo gayud ang pagampo kay mao kini ang una gayud nga butang nga iyang pagabuhaton. Now, let's look at Luke. Luke chapter 22. Now, I want to ask you this. When is the last time that you tasted the presence of God for yourself? So mamutana ko ninyo, kanusa katapusan nga higayon nga imuhang nasinati panatilawan pag-usap ang presensya sa Dios. When is the last time that you broke through in prayer? So kanusa nga ang katapusang panahon nga din ikaw miduol sa Ginoo o nakigsulti nagampo. Not just a few words, but you actually fellowship with God. Dili lamang kini siya nga pipila lamang ka mga pulong kundi kini siya mao ngayon ang pagpakig sa durot ngadto sa Dios. Adunay daghang mga saad diha sa Biblia para sa mga Kristohanon nga magampo. God said, I will hear your cry. Ang Dios nagaingon siya, ako paminaw sa imuha nga kining pagtuaw. He said, I will heal your land. Di nagingon siya, akong ayuhon ang imong yuta. He said, nothing is impossible. Nagingon siya, o wala gayoy imposible diha kaniya. He said that we could pull down every stronghold. O din, ingon siya nga din, gusto niya nga din makuha gayon kuhaon ang tanang mga baba. Prayer is direct access to God. Ang pagpakigsulti ngadto sa Dios mao ni siya ang diretso nga din
pagduol ngadto sa Ginoo. Now, mga bana, mga asawa, mga ginikanan, adunay panahon nga you are angry with your spouse or your children. So bana, asawa, doon ay panahon nga di nasuko mo sa inyong mga anak o sa inyong bana o asawa. Did you pray? So nagampo ba mo? You looked at your phone. O din tanaw ka sa mong cellphone. You gossiped. O din ikaw nagtabi-tabi. You worried. Hindi balaka. You stressed. You were heavy. Ikaw nabugatan pa kayo. You would not speak for a time. O dili na gani ka magtingog-tingog. But did you pray? Apa nagampo ba ka bahin ni anak? Did you fight on your knees? Nga imuha ba ng gibuntog pinagis sa mong mga tuhod? We have access to God, Kaya naa na tayo agianan diretso gayud sa Dios. but we fight in the flesh. Apan kita nakigbisog pinaagi usay sa tungunod. We don't break through in prayer. Nung wala kini nato pakigbisugi o din bungkaga pinagis mga pagampo. And that's the reason that many of you are weak in your walk with God. Ug mao kani usa sa hinungdan nganong huyang kamo sa inyong The pagpakigsuban sa door Dios. is open. Kaya ang pultahan unta abli. God wants fellowship with you. Ang Dios gusto siya nga diin makighiusa diha kanimo. You can go to His presence anytime. Makahimo kitas pagduol sa iyang presensya sa bisan unsa nga orasa. He waits for you. Siya paabot kanimo. He loves you. Kay siya nahigugma kanimo. But you have become disturbed from the presence of God. Apan din kita mga nababagan diha sa pagduol sa presensya sa Dios. The Bible says, si Jesus nagampon. Now, si Jesus, Dios o tao, duha ka natures. Diha siya ka kining bahin nga galungtad. Now, as the Son of God in the flesh, He relied on the power of the Holy Spirit. So ingon nga diin siya anak sa Dios o diin nagasubub siya sa unod ng nga bahin siya nagasalig diha sa Espiritu. And He fellowshiped with the Father. Og siya nakigsandurot ngadto siyang amahan. Now, Luke chapter 22, verse 39, or verse 40. Now, this is one of the pinaka-importante bahin sa kinabuhi ni Jesus. So, very important part of the life of Jesus Christ. So sa kini sa importante gayud gayo sa kinabuhi nga Ginoong Hesus. The Bible says, when He came to the place, He said to them, pray that you may not enter into temptation. So verse 40. Naging siya, og sa paghiabot niya sa dapit, siya miingon kanila, pagampo kamo, aron dili kamo mahidalin-as ngadto sa panulay. Now, Jesus said, the spirit is willing, but the flesh is weak. Si Ginoong Hesus miingon, andam ang espiritu apan ang unod luya. Now, if you are born again, Kung ikaw na tao na pag-usab, your spirit is willing to pray. ang imong espiritu, ang espiritu nga diha kanimo, andam din siya nga magapakigsulti ngadto sa Dios. Kay ang Diyos nagpuyo sulod kaninyo. Amen? But your flesh is weak. Apan ang atong maunod o imong unod siya huyang luya. Your body does not want to pray. Kini nga lawas nato o imuhang lawas dili sa gusto o anang pagampo. Now, akong kinabuhi as a pastor, mas sayon alam ka nako sa pagbasa sa pulong sa Dios kay sa pagampo. O ingon nga usa ka pastor, mas sayon para nako ang kining pagbasa sa pulong sa Ginoo kaysa pagampo. It's easy to read, but it takes discipline to find and make time to be with God. Sayon ang pagbasa. Pero kinahanglan din siya pagdisiplina o panahon nga di naadin tayo panahon kauban sa Dios. Because there's always something
to distract you from the presence of God. Tungod kaya dunay kining butang nga diin panahon nga mababagan tao madisturbo ta diha sa presensya sa Dios. Because Satan knows that if you become a man of prayer, there will be great power in your life. Kay nasayod ang yawa sa Satanas nga kung ikaw sa katawo nga mainang puod adunay dakong gahom diha sa imong kinabuhi. There are many people that know the Word of God. Adunay daghang mga tawo nga nasayod sila na ipalos-pulos They sa have Ginoo. knowledge in their mind, Aduna sila kay palo diha sulod sila una-una. but it's not in their heart Apan kini wala mabutang sa ilang kasingkas. because there's no fellowship with God. Kay wala man sila ipakigiusa ngadto sa Dios. This was the Pharisees. Kini siya mao ang kinabuhi sa mga pari. They knew the Old Testament. Sila nahibalo diha gayon sa bag-aw sa daan nga kinang kasabutan. They could quote the Word of God, Ilaha nga gikutlo kanunay ang pulong sa Dios. but their heart was hard. Apan ang ilang nga kasingkasing nagpabiling tig-aw gahi. Now, Jesus said, pray that you do not enter into temptation. So sige ng Hesus madingon nga diin pagampo kamo aron kamo dili mahidalin-as sa mga panulay. Verse 41, and he was withdrawn from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed. 41 og siya mipahawa kanila sa gilayon nga malabay ug bato ug didto miluhod ug nagampo siya. Now, tanawa si Jesus. The Bible says he knelt down and prayed. Oh, ang kasulatan nagingon nga si Ginoong Hesus siya miluhod ug nagampo. Even Jesus got on his knees before the Father. Bisan si Ginoong Hesus iyang nga diin gipiko iyang mga tuhod sa atubangan siya nga mahal. Para kaniya, this was not just a religious practice. This was fellowship with God. Para ni Ginoong Hesus dili kini siya buluhaton lamang sa usa o naandad tulunganon sa usa ka relihiyoso nga tawo kundi usa kini siya kapag pakigiusa gayon ngadto sa Dios. Verse 42, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. 42 nga nag-ingon, Amahan kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako ug hinuon dili ang akong pagbuot mao'y matuman kun dili ang imo. Now, look at the prayer of Jesus. Natanawa ang pagampo ni Ginoong Hesus. He's doing the very thing that he taught us to do. Nga diin nagbuhat siya sa usa ka butang nga diin atong gihuna-huna nga diin pagabuhaton. What did Jesus teach us to pray? Naunsa man ang gitudlo ni Ginoong Hesus bahin sa pagampo. Father, who is in heaven, Amahan na naka sa langit, holy is your name. balanaw ng imong ngalan. Your will be done. Insya ang imong kabubuton pagatuman. Now, tanawa ang pagampo si Jesus. He said, Amahan ko, your will be done. Sa amahan ko, ang imong kabubuton may matuman. Now, what is Jesus praying about? Naunsa man ang pag-ampo gayon ni Ginoong Hesus. This is the Garden of Gethsemane. Kini siya naa sa dapit sa tanaman sa Getsemani. This is the night that Jesus is arrested. Mao kini ang gabi nga din si Ginoong Hesus gidako. And the next day, he will be crucified for the sins of the world. Ug diin sa sunod nga adlaw siya gilansang tungod sa sala sa kalibutan. Now, remember, he is both God and man. Atong inumduman nga diin anaa kaniya kining duha ka kinaiya o diin duha ka bahin siya Dios o tao. We see the man, Jesus Christ, wrestling with the Father. O atong makita ang tao nga si Ginoong Hesus nga diin siya naking dungog ngadto sa iyang amahan. And he's saying, Father, if it's possible, take this cup from me. O ngayon siya amahan kung mahimo isaylo kining kupa nga ni kanako. Kaya nasayot siya, hapit na ang panahon sa cross. That cup was the wrath of Almighty God. Tungod kay kining mao nga kupa mao kini ang kapungot sa Dios. He that knew no sin became sin for us. Siya nga wala gayud makahimo og kasalanan wala masayod unsay sala pero siya nahimo nga di pa kasala tungod kanato. And on the cross,
He suffered the wrath of God. Ug dito sa cross iyang giantos ang kapungot sa Dios. The wrath that you deserve. Ang kapungot nga diin angay unta nga imong And he matagaw. said, Father, if it's possible, take this cup from me. Maingon siya, amahan, kung mahimo pwede nga din isaylo kini nga kupa nga ni kanako. Nevertheless, not my will, but yours be done. Paningon siya nga dili ang ako nga kabubuton matuman kun dili imo. Now, ang kabubuton sa Dios. This is one of the great purposes of prayer. Ang kabubuton sa Ginoo sa kini siya sa dako gayud nga din katuyuan tumong diha sa mga pag-ampo. That we would be prepared to do the will of God. Aron nga din kita mahimong mainandam sa pagbuhat sa kabubuton See, sa Ginoo. in the presence of God, you die to yourself. So diha sa presensya sa Dios, kinahanglan nga din mamatay diha ang ato nga matag usa ka unod atong kaugalingon. When you cry out to God, Sa diha ikaw mutuaw ngadto sa Dios. when you wrestle with God, Sa diha nga din ikaw makidungog ngadto sa Dios. when you lay every burden at the feet of Christ, Sa diha imong ibutang ang tanang mga kabug-at diha sa tubangan sa tila ni Jesus. you learn to surrender your life. Ikaw magkakat-on diha sa pagtugyan sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. And you say, Lord, this is my desire, nevertheless, your will be done. Ug maingon ka, kini Ginoo mao akong pangandoy, apan ang dili akong kabubuton nga matuman kun dili imo. Now, verse 43. Then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. Praise God. 43. Og dihay manulunda nga mitungha kaniya gikan sa langit sa paglig-on kaniya. Now, sabi ba mo nga, ang panahon niya, imong magampo, ang Diyos, modala, mga angels. God will send angels into your life. So sa diha day nga kita magaampo mga igsoon, ang Ginoo magapadala og mga manlunda sa atong kinabuhi. Jesus prayed, nagampo siya. And the Bible says an angel strengthened Christ. Sa diha nga si Ginoong Hesus nagaampo ug nakita nga din siya naanas kaluya, ang Dios nagapadala manulunda aron siya pagalig-onon. Angels are not naked babies floating on a cloud. Ang manulunda so dili na katumatong nailhan sa una nga diin murag naglutaw-lutaw nga diin bata sa panganod. Pero in the Word of God, they are mighty creatures of God. So sila sumala sa pulong sa Ginoo, sila mga makusganon gayud nga mga binuhat sa Dios. They protect the righteous. Sila magapanalipod sa mga mataro. They are messengers of God. Adunay mensahero sa Dios. And they fight back against the powers of darkness. O din sila mo'y makig-away batok sa gahom sa Now, kanila. we don't pray to angels. Dili ta mo gaampo o makigsulti sa mga anghel. But when we pray to God, He will send angels to help us. Apat kung kita diay magaampo o makigsulti nato sa Dios, ang Dios magpadala o mga manulunda o mga anghel sa pagtabang kanato. Now, verse 44. And being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. 44, og sa nagaantos siya sa hilabihan kasakit, siya nagampo sa labi pa kamainiton gayon, ug ang iyang singot nanibug-ok daw apol nga nagpangatagak sa yuta. Adunay kalahinan sa tinuod nga pagampo og dili tinuod. Kay daghang mga tawo makigsulti sa Dios, pero dili tinuod nga pagampo. Pero tanaw ang kinabuhi ni Jesus. The Bible said he was in great agony and yet he prayed all the more. So, dili ato makaplagan nga diyan sa nagampo sa Ginoong Hesus uban sa dako gayud nga kasakit. This is what's missing in the body of Christ. Mao kini ang nataligam-an diha sa lawas ni Kristo. We don't agonize in prayer. Wala gayud kita ningon nga din
ning sakripisyo ni antos diha sa mga pagampo. We don't wrestle with God. Wala kayo kita nakiglayog ngadto sa Dios. He said, "My soul is exceedingly sorrowful, even unto death." Ingon siya nga din ang iyang nga kalag anaas kagulanan unya kini siya nagantos bisan pa man ngadto sa kamatayon. And the agony was so great that his sweat became like great drops of blood. Og ang iyang nga kasakit diha sa mga pagampo ilabihan gayud tungod kay ingon siya diri gisingot siya og diin sama sa mga dugo nga diin nga tagak sa yuta. And praise God, after this, Jesus went to the cross and he rose from the dead. Amen. Lago ng Dios tungod kay human niini dito siya sa cross niya nagpakamatay siya ug nabanhaw siya nga igsoon gikan sa mga patay. Amen. I believe it started in this moment. Now, let's go to 2 Kings. 2 Kings. So, mga ekson, nining mensahe, alang kaninyo gikan sa kasing-kasing sa Dios. Dili sa paghukom pero sa pag-conviction sa Espiritu Santo. Kay ang pultahan is open alang sa mga Kristohanan. Amen. The door of prayer is open for all of us. Pinaagi ang dugo ni Kristo Jesus. Pero, ang iyong katawan dili man magampo. Many people don't pray. And that's why we are constantly losing spiritual battles. Now, 2 Kings 19, we're going to go to verse 14 in just a moment. Hezekiah was the king of Judah. Si Hezekias siya usa sa hari sa Huda. Now, Sennacherib sent a letter to Hezekiah. O kini si Sennacherib nagpadala og sulat ngadto kang Hezekias. And he was threatening Hezekiah and all of Israel. O kini si Sennacherib ang sulod sa mga sulat ang minsay nagahulga sa Israel. And he told Hezekiah, don't trust in your God. O ang sulod sa mga sulat nagingon dito ayaw pagsalig sa inyong Dios. He said, your God will not be able to save you. O nagingon ang mga sulat nga din ang inyong Dios dili makaluwas kaninyo. Now there was 185,000 soldiers. Kini si Sennacherib adunay 185,000 ka mga sundalo. And in the natural, there was no way to win the battle. Sa natural wala gitay paagi nga diin atoa nga madaog ang mga gubat. Now verse 14. And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went to the house of the Lord and spread it before the Lord. Si kaduhang hari 19:14. Yan siya diri mga isuan. O gidawat ni Hezekias ang sulat gikan sa kamot sa mga sinugo o gibasa niya kini o si Hezekias misaka ngadto sa balay ni Jehova o gibuklad niya kini sa tubangan ni Jehova. Now, Hezekiah receives a letter. Si Hezekias nakadawat sa mga sulat. Ang mga pulong nga gikan sa bakbak sa kaaway. Now, iyang gitubad o iyang tubad, miadto siya ang balay sa Dios. And the Bible says, he took the letter and he spread it before the Lord. So ang gihimo ni Hezekias sa dihang nadawat niya ang sulat, iyan ang gibasa ni adto siya sa balay sa Dios ug iyang gibuklad ang maong sulat. Now I want to ask Pastor to read verse 15 and verse 16. Og sa bersikulo 15 ngadto sa 16, og si Hezekias nangamuyo kang Jehova nga nagaingon, O Jehova ang Dios sa Israel, nga nagalingkod ibabaw sa mga kirubin. Ikaw ang Dios, ikaw lamang sa tanang mga gingharian sa yuta. Ikaw ang nagbuhat sa langit o sa yuta. 16.
igiling ang imong igdulungog, O Hiuba, o pamatia ako, bukha ang imong mga mata, O Hiuba, o tumanaw, o pamatia ang mga pulong ni Sinakirib. Diin siya nagpadala kaniya aron sa pagpaasdang sa Dios nga buhi. And then verse 19. Sa bersikulo 19. Busa karon, O Hiuba, among Dios, luwason mo kami, nagapakiluoy ako kanimo gikan sa iyang gamot aron ang tanang gingharian sa yuta manghibalo nga ikaw Hiuba mao ang Dios nga usara. Ang pag-apo ni Hezekiah. Now, I want you to notice, there's no special words. So gusto ko ngayon nga din masayran nga walay pinasahi nga pulo. Kung sa iyang gisote, ikaw ang Diyos, ikaw lamang. And he said in verse 16, Lord, open your eyes and open your ears. So bersikulo 16 din siya, "O bukha ang imong mga mata o ang imong idulungo." Lord, hear the word of the enemy. Ingon siya nga, "O Hiuba, pamatia kini nga pulong sa kaaway." Lord, save us from his hand, Ingon siya nga, "Luwasa kami gikan sa iyang kamot, that all the earth may know there is a God in Israel. aron ang tibuok yuta nasod mahibalo nga ikaw ang Dios sa Israel." Adonai Dios sa paliwala. Adonai Dios sa inyong kinabuhi. Now, 185,000 soldiers. Ang gidaghanon sa mga sundalo ni Sinakirib 165,000 kabo. But one man went to the house of God, Panusalang katawo nga niniabto sa balay sa Dios. and he spread the letter before God. O iyang ibuklad ang mga sulat sa tubangan sa Dios. Ikaw ang Diyos sa akong kinabuhi. Among Diyos. Ang Diyos sa Israel. God, save us from the hand of the enemy. Ang iyang pagampo nagingon, ang iyang pakiluoy o paghangyo nagingon, luwasa kami gikan sa kamot sa mong kaaway. Now, verse 35. Ang tubag sa Ginoo. Amen. One man prayed. Usa ka tawo nagampo. Amen? Versikulo 35. Ang tubag sa Dios. And it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when the people arose early in the morning, there were the corpses all dead. Mao kini ang tubag sa Dios, bersikulo 35. Og nahitabo niadtong gabi una nga ang manulunda ni Hiuba migula og gipamatay sa kampo sa mga Asiryahanon ang usa ka gatos og kawaluan og 5,000 og sa pagbangon sa mga tawo sayo sa pagkabuntag aniya karon kining tanan mga minatay. I don't know what you're facing in your life, Wala ko kahibalo kung sa imong giatubang karon sa imong kinabuhi. but we serve the same God today. Apan kita nagalagad sa samang Dios karon. And if you're in Jesus Christ, Pan kung ikaw anak kang Ginoong Hesus, if you are a child of God, kung ikaw kining anak sa Dios, God loves you. ang Dios nahigugma kanimo, God cares for you. ang Dios nagatiman kanimo. And the word says, one man prayed, Nagingon ang pulo nga usa lang katawo ang nagampo. and God sent an angel, Ang Dios nagapadala siyang manulunda and 185,000 fell dead. o 185,000 nangamatay tungod sa manulunda nga gipadala. Hezekiah didn't even lift a sword. Hezekiah didn't even raise a sword. Si Hezekiah wala gayod siya ingon nga diin migunit siya espada iyang gipataas. He raised his voice unto God, Apan hinuon niya gituaw ang iyang tingog ngadto sa Dios. and God sent his angel. Ang Dios nagpadala og manulunda. Matuba mo nga ang Dios mahimo? God is able. Amen. Now, let's go to Ezra. Esdras.
chapter 8. Ezra chapter 8. Esdras Kapitulo 8. Now I want to ask Pastor to read verses 21 home to verse 22. Glory to God. Amen. So Esdras Kapitulo 8, 21 ngadto sa 22. Unya ako nagmantala og usang kapagpuasa didto sa suba sa Ahaba, aron kami magpaubos sa among kaugalingon sa tubangan sa among Dios sa pagpangita gikan kaniya sa usa ka matul-id nga dalan alang kanamo ug alang sa among mga kabataan ug alang sa tibuok namo nga bahandi. 22. Kay ako naulaw sa hari sa pagpangayo og usa ka panon sa mga sundalo ug mga magkakabayo aron sa pagtabang kanamo batok sa kaaway nga ihibalag sa dalan. Tungod kay kami nakapamulong sa hari nga nagaingon ang kamot sa among Dios ana sa ibabaw kanila nga nagapangita kaniya alang sa kaayuhan apan ang iyang gahom ug ang iyang kaligotgot batok kanilang tanan nga ning salikway kaniya. Now, Ezra and many of the people are traveling through a dangerous area. So kani si Esdras kauban siyang mga katawhan, pamilya, silang nagpanaw sa usa ka makuyaw nga dapit. Daghang mga kaaway, delikado, very dangerous. Now, the word says Ezra proclaimed a fast that they might humble themselves and seek the Lord. O si Esdras siya mimando nga diin sila magpuasa ngadto sa Dios. The word says in verse 22, Ezra said, I was ashamed to ask help from the king. Sa bersikulo 22 tungod kay niingon siya maulaw siya nga mangayo og panabang gikan sa hari. Now naman, he said, I told the king that the hand of our God is with us for good. Tungod kay siya sila nakasulti sa hari nga ang kamot sa Dios anaa sa ilang ibabaw. Naulaw ko kay ningon ko nga ang Dios kauban nato. Ang Dios kauban namo. God is with us. And the word says He proclaimed a fast. O mao nga diin siya mimando sila nga magpuasa. That God would protect them. Ang Dios magapanalipod kanila. That God would lead them through dangerous territory. Ang Dios nga diin tapang kanila o magapanguna kanila gikan sa dapit nga mga awaw. Verse 23. Verse 23. So we fasted and entreated our God for this, and He answered our prayer. 23 busa kami nagpuasa o nagapakiluoy sa among Dios tungod niini ug siya nalukmay namo. Now, mahitungod sa pagpuasa o pagampo. Unsa ang pagpuasa? What is fasting? Now, you will find fasting throughout the whole Bible. Ang pagpuasa atong makaplagan gikan sa Genesis ngadto sa pinadaya. Si Moses na puasa, si Elijah usab, si Paul, si Jesus. Jesus began His ministry with a 40-day fast. Si Ginoong Hesus nagasugod siyang buluhaton pinakis pagpuasa. And Jesus spoke to the church. Og si Ginoong Hesus nagasulti sa iglesia. And He said, when you fast. Og mingon siya sa dihang kamo magpuasa. So, fasting is for the people of God. Ang pagpuasa kini siya alang sa mga katawhan sa Dios. Now, what is fasting? Unsa man kining pagpuasa? It is a time of restraining yourself from food in order that you might eat the Word of God and seek the presence of God. Mao kini ang panahon nga dinhi imong dumilian ang imong kaugalingon sa pagkaon sa mga natural nga pagkaon ug imong pilion ang pagkaon sa pulong sa Dios. Fasting is a tool of God Kaya ang pagpuasa usa kini kining hinigiban sa Dios. to help you put your flesh in subjection to your spirit.
Adin kini siya makatabang kanimo nga ang imong unod ipailalom diha sa Now, espiritu. in the Garden of Eden, it was food that stumbled Adam and Eve. Dito sa tanaman sa Eden, usak ang pagkaon mao nakapa kining pandol ni Adan ug ni Eva. And Jesus said, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Sige ni Jesus mingon nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi dili sa matag pulong usab nga magagula gikan sa baba sa Dios. Tanawa, si Queen Esther nagpuasa usab. Pero lusod kaayo para kanila nga naman. Dili lamang walay pagkaon, pero usab walay tubig. Tulo ka adlaw na. Dili ko anak kay Yohaw. Lisod kaayo, pero the reason though, Esther heard that Haman wanted to kill all of the Jews. So kani si Esther mga igsoon, iyang nadunggan nga kining tawo nga si Haman gusto niyang patsyon ng tanang mga And Hudyo. her heart was heavy. Og iyang kasing-kasing nabugatan. So for 3 days, they ate no bread and no water. Susunod nga ng tulo ka adlaw, tulo ka gabi, wala sila mukaon o pagkaon o wala usab nga inom ng tubig. Diha sa Biblia, you will find many times people will fast when there's a great need. Diri sa Biblia ato ang makaplagan nga dunay mga katawhan nga nagpuasa tungod kay duna sila dagkong mga gipanginahanglan. And fasting will increase your hunger for the presence of God. O kining mao nga pagpuasa mao kini diin ikaw uhawon og diin gutomon diha sa pagpangita sa presensya sa Dios. So that's why God gives us fasting and prayer. Mao kini nga si Ginoong Hesus siya mitudlo kanato mahitungod sa pag-ampo ug pagpuasa. Daniel fasted 21 days. Si Daniel nagpuasa sulod sa tulo ka semana. And the angel brought the answer. O kining ang kanay mga nulunda nagadala sa tuba. And he said, the first day you prayed, I was sent. O niya na ang Dios sa una pa lang adlaw sa imong nga pagtawag ug pag-ampo nagpadala na siya sa tuba. But there was demonic powers that were hindering the angel. Apan adunay demonyo nga diin nibabag sa manulunda nga nagdala sa tuba. Nasayo ba mo nga spiritual warfare is real? Nga ibalo ba mo nga espirituhanong pakigubat tinuod? When we fight, there is real war in the heavens. Sa diha nga diin kita dunay kini moaway ta pakig-away aduna gayoy tinuod nga gubat na itabo sa langit. So fasting can be a great tool to pair with your prayer life. Nga diin ang pagpuasa usaday kini siya kay nagiban nga diha sa imong espirituhanon nga pag-ampo sa imong kinabuhi. So mga ekson, balik sa sinugdanan. Adunay panahon nga, you faced a problem. There's stress, there's anger, you have something in your heart. But my question is, did you pray? So sa kapangutana mga igsoon, unsa may mga gipangatubang problema ug uban pa mga panginahanglan, balatian, kalisdot. So ang pangutana is nag-ampo ba ka? Tinuod nga pagampo uban sa imong kasing-kasing sa atubangan sa Dios. Dili lamang jutay mga pulong, maybe 2 minutes. It's okay. Adunay panahon sa imong adlaw, we always pray, amen. Pero I'm talking about that moment where you shut the door and you're alone before God. Adunay panahon nga imo nga silhan ang pultahan unya ikaw lang ug ang Dios kauban. Amen. So mga igsoon maninggot ta. Nindog ta mga igsoon. Ningon ang pulong sa Dios. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa. Apan pray about everything. Amen. Now, I don't want you to just hear this word and shed a few tears today. I want you to take this to your heart and make prayer the first priority of your life. Ang gusto ko nga diyan mahibalo mo nga diyan ang humuang pag-ampo nga mo'y prioridad una sa kinabuhi. Prayer is how we release every weapon of God.
nga diin ang pag-ampo nga diin mao ni siya ang paghatag diha sa mga nigiban sa Dios. In our prayer, we use the name of Christ. Ug diha sa pag-ampo atong gigamit usab ang ngalan ni Jesus. In our prayer, we speak the word of God. Diha sa atong mga pag-ampo kita usab musulti sa pulong sa Dios. In our prayer, we worship the Lord. Sa diha sa atong mga pag-ampo kita usab magasimba sa Dios. In our prayers, we receive forgiveness. Diha sa atong mga pag-ampo kita usab magadawat og kapasaylohan. Prayer is the way to release every blessing and every weapon that God has given you. Tungod kay ang pag-ampo mao kini ang pagbuhi diha sa mga panalangin nga diin gihatag sa Dios. Nasayod ko nga, daghang mga tao, busy kaayo. Pero prayer must be the first priority of your life. Pagbisan pa sa nagkapuliki nga kinabuhi mga igsoon, ang pag-ampo kinahanglan day siya nga mao'y una gayon nga prioridad sa atong kinabuhi. Si David uso sa hari sa Israel. Busy siya, pero nagampo siya sa tanan panahon. Si Jesus, mao ang anak sa Dios, mao ang Ginoo, mao ang Dios diha sa lupa. Pero nagampo siya sa tanan panahon. Amen. Mga Ekson, don't let this just be another word today. Let it be the word of God into your heart. So ang tumuti nga din ang pulong sa Dios mana gayon sa mga kasing-kasing karon. And when you make that time, the hunger of God will grow in your life. Ug himoa nga din ang naay panahon sa imong kinabuhi nga din ang kagutom diha sa Dios mana sa imong kinabuhi. And God will reveal Himself to you. Ang Dios magapadayag sa imong kaugalingon nga kaning. Amen. So let's sing today. And I want to encourage you, if there is a lack of prayer, if you've been distracted, just repent today. Because it is sin. Because if we don't put God first, it is sin. If we have time to worry, to stress, to be angry, all of these things, but we can't seek God, it is sin in our life. And it needs to be repented of today. So kung nakabantay ta mga igsoon nga kulang ta ni ana nga panahon sa pagampo, yun siya nga din paghinul sa kamo. Amen. Ang Diyos mahatag kagawasan if you pray. Mga Ekson, I know this word has been sharp today, but I want it to shake you in your heart. Kay daghang mga Kristohanan kabugat sa ilang kasing-kasing. They're so heavy, kapoy sa imong kalag. Pero ang putahan is open alang kaninyo. Ang Diyos naghulat kaninyo. Amen. Amen. So I want to give to Pastor Mike. And again, hear ang kasing-kasing sa Ginoo. Ang Diyos na higugma ninyo. God sent His word not to condemn you, but to bring you back to the presence of Jesus Christ once again. Hallelujah.